Pula ako, andyan na kayo sa sa Zoom. Okay, so once again, this is Gurography. It's a free lead review hub. Yan, so nagpapa-Macboard po ako. Okay, daily Macboard. Um, kung gusto niyo mag-join, mag-message lang po kayo. Ayun. And yung mga marami pang recorded videos sa ating YT channel, you can freely access them as well. Okay, and ang ating live lectures Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. So, mag-start na tayo ng mga huling pabaon natin or hindi pala. Hindi naman huling pabaon pala. Mag-start na tayo sa sa intensive review ng Tuesdays also. Hindi na Gurography. Okay? All right. So, social science. Ayan, so okay naman. Social science tayo. Zoom. Okay. So, number 1, na RR1 tayo, okay? So, kailangan syempre may review. Which physician and scientist born on September 1, 1913 is renowned for developing a vaccine to prevent leprosy? Ayan. Okay, o 'di ba? Mahirap agad, 'di ba? Dapat pahirapan agad. So, ilagay niyo po RR1. RR1. Okay, so Jonas Salk ba yan? Or Jacinto Convit? Yan. So again, which physician? Wala. Teka lang ah. Ayan. Which physician and scientist born on September 1, 1913 is renowned for developing a vaccine to prevent leprosy? Jonas Salk ba yan? Or Jacinto Convit? Ala, tumatawag yung aking Junakis. Anak, later. Meron akong live. Okay, so ano po yung sagot nyo dyan? Jonas Salk po ba yan? Or hindi lumalabas yung waiting siya. Okay, wait lang ha. Tayo lumipad. Wala. Okay, ayun, lumabas na din. Okay, ano ba yung sagot nyo dyan? Ayaw nyo sumagot ba? Ang lakas ng ulan? Naririnig nyo? Naririnig nyo? Hello, hello, yan. Naka-mic naman ako. Kasi pag ganito kalakas, talagang hindi naririnig. Okay, so ayaw nyo, ayaw nyo bang humula, guys? Okay, so let's reveal the question na lang, the answer na lang, okay? Yan, okay, so the answer there is Jacinto Convit. Okay, so remember last time, sabi natin, ang sa Ilocano kasi yung ng feet is Saka. Okay, kaya pag Jonas Salk, okay, sipin niyo na lang Saka, okay? Siya yung nag-develop nung sa polio vaccine. Okay. All right. RR2, which term refers to the maximum population size that an environment can sustain indefinitely given the available resource? Okay, so carrying capacity po ba yan na gold or population density na red? Ay, nako, na RR na naman yung ating live kasi hanggang dyan. Okay. Yan, so wag niyong kalimutan, sabi niya, that can sustain yung given available resources. Tapos sabi niya, maximum population size. Kulang na lang sasabihin niya that an environment can handle. O, di ba? Kulang na lang talaga. Okay, salamat sa nagtatap ng live natin. Umiiyak yung aking pusa. Alright, andyan na si Makulet, si Sir Kenneth. Okay, yan. Love it. Okay, very good. Okay, yes. So, yes, kasi na marami nagkamali dito last time, ano? Okay, so it is carrying capacity kasi yung population density, alam naman natin yung density, kung gaano ka-dense, kung gaano ka-pack yung isang place, okay, when it comes to population. Okay, so for example, sa Manila, di ba? Ang taas ng population density kasi ang daming tao doon. Okay, Coach, good evening. Good evening, Ma'am Aram. It's nice to magkape ngayon, ano? Kasi ang lakas ng ulan. Or kami lang dito sa Ilocos. Lakas ng ulan.
minsan natatakot ako sa sobrang lakas talaga. Alam mo, parang, whew, gumaganon pa yung ano. Ay, okay. RR3, the term oikonomia, from which the word economics is derived, comes from the Greek words oikos and meines, dapat yan. Okay, that means, okay, household po ba yan or management? Okay, or alisin natin dapat Greek word yan. Okay, so, actually, yan ako kasi yan, tag doon, at twinik ko yung tanong na yan. Okay, tingnan ko lang kasi kung gusto kong makita kung hindi kayo nagre-rely sa familiarity ng question. Kasi alam nyo naman, hindi ito yung pinalabas kong question. 'Di ba? Hindi ito yung exact. So gusto ko po kayong sanayin na hindi yung pag nakita nyo lang yung question dahil ito yung natakil natin last time, yun na yung sasagot nyo. Okay? Gusto ko pag-isipan nyo po. Okay, so the term oikonomia, from which the word economics is derived, comes from the Greek words oikos and meines. Okay, ganon. So, pero oikos means ano po? Alright? Household po ba yan or management? Sige na, sumagot na kayo. Gold po ba yan or red? Hala, ba't ayaw niyong sumagot? Mga loko-loko kayo Number 2 pa lang pagod na. Alright. Oh. Ayaw niyong mamali ha? Ayaw niyong mamali. Alright. Hula lang. Okay lang, hula. Sige. Okay, alright. Okay, household. Sabi niya, red. Sabi din nung iba. Okay, so let's see. Okay, so the answer there is household. Kasi 'di ba? Oikonomiya. Ito na nga. Kasi household management. So oikos is household, tapos maines is or names is nomiya, or from nomiya it's management. Okay, so household management. Okay, so kahit balibalik ta rin pa yan, okay? Yan, yung last time kasi ang tinanong ko is kung ano yung names, di ba? Or namen. Alright, so that is management. Okay? Yung management yung namen, pero yung oikos is household. Okay? Ano po to? High yield po to. Okay? So tingnan nyo, basahin nyo po mabuti. Okay? RR4 in biology, ano ba yan? Alright, blank refers to a set of biological attributes associated with physical and physiological features. Okay, so sex po ba yan or gender? Okay, alright, bonus ko na to sa inyo, okay? Kasi hindi ko pala siya, ano, okay? Alright, kasi hindi ito yung tinanong ko last time, kaya twinik ko ulit. O di ako yung na-tweak, di ba? Hindi ko naman pala inalis yung ano. Alright, so again, in biology, oy, minahal tayo ni TikTok ngayon. Pinapasok yung iba. Blank refers to a set of biological attributes associated with uh, major niya, ma'am. What do you mean? Yeah, this is major shift po. Yan. With physical and physiological features, dahil andun na po yung sagot, okay, i-reveal na natin. Okay? So it is SEX. Okay, yan. Kasi nga ito yung na-assign sa atin nung pinanganak tayo. Okay, so it's either male or female ka lang naman, right? Ang tanong po last time is yung gender. Ito yung culturally assigned sa Okay, ano yung tingin ng society sa at saka yung culture mo. Okay, bilang babae or lalaki. Okay, so sabi ko nga, for example, kasi minsan yung tanong doon is yung example mismo. Okay, so pag sinabi niyang boys are seen as tough, yung mga ganon, hindi umiiyak, yung mga ganon, that is gender. Okay? Alright, pero pag sinabi niyang pinanganak siya na babae, of course, that is SEX. Okay? And ulitin po natin, pag identity naman, yun yung identity mo. Ano yung tingin mo sa sarili mo. Okay? So for example, kahit lalaki ako, okay? Or kahit babae ako, pero tingin ko sa sarili ko ay lalaki ako, yun yung identity. Alright? And then yung orientation po, wag mangopya. Okay? Ito yung gustong-gusto ko eh. Yung orientation naman, yun yung uh, yun yung attraction mo sa iba. Okay? So for example, kung
HOM, sexual ka, okay, or PAN sexual ka, di ba? Or BI sexual ka, okay, ganon. That is orientation. Okay, number RR5, Maria is a 16-year-old. Okay, so next year ko pa matatapos yung tanong na to. Maria is a 16-year-old student who feels emotionally and romantically attracted to both boys and girls. Pansexual siya. Okay, so she is confused about her feelings and decides to talk to her school counselor about it. The counselor explains that her pattern of emotional, romantic, and sexual attraction to others is the natural part of who she is. What is the term that describes what Maria is experiencing? Okay, identity po ba yan or orientation? Okay? Nakakita kasi agad ng sagot na go with the flow na tuloy. Na-try ko na din yan. In-explain ko na to kanina. Wag nang magkamali. Kung nagkamali. Alright. So the answer here is, hello po coach, LPT das po sa Oy, hello! Ayan, di ba? Ito yung mga gusto ko, yung bumabalik din yung mga dati na nanonood-nood dito. And then they are kind enough to say hi, tapos magpa-LPT das. Thank you po. Bakit naman identity? This is orientation. Kasi di ba, ang identity is kung ano yung tingin mo sa sarili mo. Yung orientation is attraction, romantically attracted. Yan, dyan na yan eh. Huwag kalimutan. Tingnan nyo, sabi, in example pa nga lang, na ano na tayo. Okay? Yan. So, identity, ano yung sa tingin mo yung sarili mo. Okay? So, babae kang pinanganak, pero tingin mo sa sarili mo, lalaki ka, kaya gusto mong magdamit ng ganito. Okay? Gusto mo yung hair mo, ganito. Alam niyo yun? Aray, sabi niya, aray. Okay. Alright, so ano tayo? Teaching approaches yung ano, pero apat-apat lang actually yung teaching approaches natin dito. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung itsura ng teaching approaches. Alright. Okay, number 1. In grade 9 science class, most students are struggling to grasp the abstract concept of molecular bonding. They can memorize definitions but cannot explain why some bonds are stronger than others or apply the concept to new compounds. Which teaching approach would be most effective to address this learning gap? A, provide more detailed lectures with advanced diagrams and require students to copy notes. B, assign additional textbook readings and give a quiz every Friday to ensure memorization. C, use a guided inquiry lab where students manipulate molecular model kits to build different compounds and observe their properties, followed by group discussion. D, show an animated video about bonding and then have students answer a worksheet based on the video. Okay, so if maalala nyo sa GC natin guys, 'di ba may ganito yung tanong din. Ganito din yung takbo ng tanong pero hindi ganyan yung yung structure niya. Pero ganyan din yung essence ng tanong, 'di ba? And pinag-usapan na natin na bakit ganito yung sagot, 'di ba? Yan. Maalala nyo 'yon. So, tingnan nyo talaga guys, no? So, napaka-importante talaga yung mastery ng concept kasi kahit pabalik-balik ka rin or kahit iniba-iba yung pagkatanong, pag alam mo talaga yung concept, masasagot nyo po. Okay. So number 1 po yan. Sabi niya, they can memorize definitions but cannot explain why some bonds are stronger than others or apply the concept to new compounds. Okay. So ibig sabihin, hindi nila bad start pero tuloy lang. Okay lang yung bad start, okay, 'di ba? Ang importante sa actual, 'di ba? Uy, na RR tayo, naging 17 yung viewers. Okay, ano yung sagot nyo dyan? Ay, pag ganyan ayaw nyo sumagot, ano? Mga loko-loko kayo. Ano na? A, B, C, D. Nakakatamad napansin ko din guys, pag yung pinopost ko na question of the day, yung mahirap-hirap, walang sumasagot. Wala ding nagla-like. Pag yung ang dali-dali, Diyos ko, nagva-viral. 1,000 likes, 1,500. Ganun napansin ko kahit noon pa. Sabi ko, alangan namang lagi kong ipopost yung madali. Eh di wala din kayo masyado natutunan sa akin. Ay, nako. Okay. Ay, blurred ba? Hindi naman blurred, hindi naman blurred. Ayan. I've learned. Okay, yan. Alright, so ulitin natin then. Okay?
Hindi siya blurred, kaya lang ano, maliit. Maliit siya, guys, maliit. Okay. Kasi maliit yung ano. Okay, alright. Okay. So, sige. Ulitin ko. Okay, and then pakinggan nyo. In grade 9 science class, most students are struggling to grasp the abstract concept of molecular bonding. They can memorize definitions, but cannot explain why some bonds are stronger than others or apply the concepts to new compounds, sabi niya. Which teaching approach would be most effective? Yan. Okay? Alright, hindi kasi maliliit kasi yung ano letterings dito kasi ang dami, right? A, provide more detailed lectures with advanced diagrams and require students to copy notes. B, assign additional textbook readings and give a quiz every Friday to ensure memorization. C, use a guided inquiry lab where students manipulate molecular kits to build different compounds and observe their properties, followed by group discussion. And they showed an animated video about bonding and then have students answer a worksheet based on the video. Oh, yan. Napakinggan nyo na yan. Oy, grabe ka. TikTok. Mhm. Ano yung sagot nyo? Team Kalig pula ako, sumagot din po kayo. Okay. Team Kalipula ako ha. Yan. Alright. So, ayaw niyong sumagot. Okay, C, sabi niya. Alright. So, very good. Tama. Okay. So, letter C, use a guided inquiry lab where students manipulate, 'di ba? Molecular model. Kasi nga, alam na nila, na-memorize po nila, pero hindi nila mai-apply. So, what is the best thing to do? Dapat magpa-hands-on ka. Okay? And then, yun yung letter C. Kasi pag provide more detailed lectures, ano pang silbi na memorize na nga nila? Assign additional textbook readings, parehas, na-memorize na nga nila. Show an animated video about bonding, parehas pa rin, di ba? Kailangan pa rin talaga nilang i-hands-on. Okay. Alright, very good sa try nyo. Number 2, ang dami nagkamali dito sa quiz. On domains of learning, at what effective levels of competencies is Teacher Kizon asking his students to display an attitude through a poster material after seeing a video about heroism? Okay, A, characterizing, B, receiving, C, responding, and D, valuing. Okay, so ito yung sinasabi nilang reres voc. Okay? Reres voc. Nakita nyo na, guys? Rarest voc. Rarest voc. Ano yung sagot nyo dyan? Guys? Okay, lagyan niyo po yung number para alam ko po kung naglalag yung live ko or kayo ang naglalag. Ganon. Reset na live na to. Alright. Okay, so sabi niya may valuing tapos may clear naman. Clear guys, clear na clear sa akin. Yan. Kasi makikita ko din sa iPad ko kung hindi clear. Okay, A, sabi ni Ma'am Jack naman sa ating Team Kalipulako. Alright. Okay. A, alright. So, D naman yung iba. Alright. So, the answer here is valuing. Kasi sabi niya, display an attitude. Okay, yan. Ay, teka lang. Teka lang ha. Display an attitude. Okay. Alright, so display an attitude. Okay, so valuing pa lang to. Okay, magdi-display ka pa lang. Okay, alright, so let's see. Alright, so ito yung sa re-resvoke. Okay, mamaya pala. Alright, so receiving, responding, valuing. Okay, organizing, tapos characterizing. Characterizing being the pinakamataas na. Okay, so receiving, syempre, nagre-receive ka lang. Okay, so for example, nakikinig ka sa lecture. Okay, so ano nangyayari pag nagre-receive ka? Nagkakaroon ka ng awareness. Okay, ganito pala yon yung ano na yon, ganon. Alright, and responding, di ba?
sumasagot ka, di ba? Hindi naman sumasagot sa question, hindi lang naman yun yung ano, pero at least, di ba, naiintindihan mo, ganon, right? Okay, so nagkakaroon ng active participation. Ito naman yung valuing, okay? Ito naman yung nag-appreciate ka pa lang, okay? Nagdi-display ka pa lang ng appreciation, pero hanggang dun ka lang, okay? So for example, sabi niya, okay, gusto ko tong ano, mas gusto ko siguro tong ano, tong tinuturo ni teacher na ganyan, okay, di ba? Ganyan, okay? Alright. And then organizing, okay, yun na yun. Okay, so inaano mo na yung mga values. Ito yung ganito, di ba? Ito yung maganda to, ilagay ko dito, ito, ganyan. Okay, and then characterizing. Okay, so ito na yun yung ginagawa mo na yun sa sarili mong buhay. Okay, sa organizing pala is, di ba, after mo na i-categorize, nagpa-prioritize ka na. Okay, so for example, pinakagusto ko muna siguro honesty, o yun muna, yun yung number one ko. And then number two, integrity, o yung mga ganun, right? And then characterizing, ito yung pinakamataas kasi, you live by example, alright? Or you walk the talk, parang ganun, di ba? Isinasakatuparan mo na, or ikino-concretize mo na, okay, yung values na naaral mo. Alright? Yes. Sabi niya, characterizing yung pinaka-highest. Tama. Alright. Who designed the affective domain of learning, which focuses on attitudes, values, and emotions? Yung Reres book na yan, okay? So, si Robert Gagne po ba yan? Got it po, sabi ni Ma'am Chuck. Okay. Alright. So, si Robert Gagne po ba yan? Or si David Crathwall? Okay, alang nangyayari sa ating live. My goodness. Okay, again. Nasaan na yung ano, dami-dami ka. Ay, who designed the affective domain of learning which focuses on attitudes, values, and emotions? Robert Gagne po ba yan? Or baka Gain to? Or David Craftwall? Sabi niya. My goodness. Kakainis. Sayang yung ating ano, pinapamigay na free live. Para hindi lang ma-access ng iba, di ba? Kaya nga tayo nagpo-free live para may ma-access yung iba. Okay, sabi niya David Crathwall. Okay, very good. So the answer there is si David Crathwall. Okay, so actually, tatlo yan siya. Okay, si Bertram Masha, tapos si Benjamin Bloom, di ba? Dun sa ano sa cognitive naman, di ba? Hierarchy ng cognitive hierarchy. Okay, kaya lang kasi si Benjamin Bloom kasi kinategorize lang niya yung tatlo, di ba? Yung affective, psychomotor, tapos cognitive. Yan. Pero si David Krathwohl at saka si Bertram Masha, sila talaga yung itumutok at gumawa ng hierarchy doon sa affective domain. Okay? And then they published the book, Handbook to Affective Domain. Okay? And then ang lead author nun is si David Krathwohl. Alright? Si Robert Gagnon, lumalabas din po to. Ito yung 9 events of learning. Tapos yung conditions of learning. Okay, matatakal naman natin to pa konti-konti or baka natakal na nga natin to. Alright. Next, number 3. Which teaching approach involves directly presenting information, concepts, ideas, and principles to students through explanation, demonstration, and structured presentation, making it an efficient method for transmitting knowledge? A, inquiry-based approach, B, demonstration method, C, expository approach, and D, rote learning. Oy, pinaulit-ulit na po natin na sinagot, na in-explain yung mga different approaches, different methods, yan. Sabi niya, guys, sabi niya, directly presenting information. Sabi niya, concepts, ideas, sabi niya, sabi niya, through explanation, demonstration. So, wala na po dapat yung letter B dyan. Wala na po dapat yung letter B. Kasi, kumbaga, overarching concept yung hinahanap tuloy. Ang hinahanap. Okay? Alright, so thank you for liking the live. Okay? TikTok, mahalin mo naman ako. Okay. Alright, so ang sagot po niyan ang sagot po natin dyan ay expository
approach, 'di ba? Yan, yung teacher lang, it's teacher-led, okay? So lahat ng information galing kay teacher, siya lahat ng nagdadala and passive learner yung mga students. Okay? So that is the overarching or umbrella term. Okay, kasama doon yung demonstration, lecture. Okay? All right. Okay, so shuffle na po tayo. Okay. Number 4, as a result, marami nagkamali sa quiz na to. As a result of the UNCED in 1992, a comprehensive program of action for sustainable development was adopted, known as a Green Agenda, B Millennium Framework, C Agenda 21, and D Sustainable Development Charter. Okay. Again, as a result of the UNCED in 1992, a comprehensive program of action for sustainable development was adopted, known as a Green Agenda, B Millennium Framework, C Agenda 21, D Sustainable Development Charter. Ang ibig sabihin nito, 'di ba, ang lumalabas sa sustainable development is matagal nang na-coin yung word na 'yon. Okay, yan. Matagal na. Pero itong ginawa ng UNCED noong 1992, dito nila sinemento, okay, yung mga dapat na actions, okay, ano yung mga 17 na SDGs, yung mga ganon. Alright? Parang nakita ko to sa GC. Sabi niya, okay. Hindi to yung pinakita ko, Sir Kenneth. Okay? Pero related. Nung ginagawa ko tong PPT na to, nakahanap ako nagre-research ako, nakahanap ako ng bagong, how do you call that? Nakahanap ako ng bagong, or new concept. Kaya, i-question ko sa GC. Yan. Alright? Ano yung sagot niyo po dyan, guys? Okay, very good. Very good, Team Kalipula ako sa Zoom. Alright, very good din kayo dito. Alright, so the answer there is Agenda 2021. Okay, so lumalabas po to yung Earth Summit sa Rio de Janeiro. Okay, so ito yung pinaka-first kung saan nila plinansya, okay, yung SDGs. Alright, okay. So ito, alright. So ito yung pinakita ko Sir Kenneth doon sa ating GC. Okay. So sustainable development, alam naman natin. Okay, ito yung nag-start doon sa lumalabas din po to. Sino yung unang nagbigay ng idea about sa sustainable development dito sa Brundtland Commission. Okay, lumalabas din po to ha. Yan. And then guys, hindi ko na inano yung iba dito ha, kasi wala yung mga to, they don't exist. Okay, pero yung Millennium Framework at saka Sustainable Development Charter, malamang they are related here. Okay, yan. Okay, so Green Agenda, okay, so anything, okay, about this is a broad term, okay, na they focus on the long-term protection of our how do you call that? Of our environment, okay? May nakita ako na Green Agenda 2025, okay, yung ganun. Alright, Brown Agenda, ito yung bagong nahanap ko. Yan, nasasagot nyo sa GC. Sabi ko, ang galing-galing nyo naman, bago to. Gawa-gawa ko lang yung tanong na to. Okay, so kung ang Green Agenda ay doon about sa environment, ang Brown Agenda naman ay about sa health issues. Okay, yung water, sanitation, waste management. Okay, yan. Alright, so promoted by World Bank, POTO at saka UN Habitat. And then of course, alam niyo po yon, bago pa magkaroon ng SDG, meron na po, yung SDG pala ay 'di ba? Agenda 2030. Okay, that is it is known as Agenda 2030. Yan. Pero bago po 'yan, alright, meron po yung Millennium Development Goals. Okay, yan. Alright, meron 'yun, okay? Alright, and of course, we have to discuss it. Oo, yan po, ma'am. 'Di ba? Okay, so mabilisan lang. Alright, so i-compare lang natin, baka lumabas. Okay, so MDG 2000 to 2015. Okay, so tapos na siya. And after that, Sustainable Development 2016 to 2030. Okay, 8 yung Millennium MDGs, 17 naman yung SDGs. Okay, yan. Alright, so ganyan lang po siya.
Yung naka-enroll sa akin, kung makukuha nyo naman itong PPT, yung PDF na to, so mababasa nyo. Alright, number 5, what important global environment celebration is observed every June 5? A, Earth Day, B, World Health Day, C, World Environment Day, and D, International Climate Day. Okay, so again, what important global environment celebration is observed every June 5? A, Earth Day, B, World Health Day, C, World Environment Day, and D, International Climate Day. Ayan, yan, may classmate na. Ayan, sabi nila sa Team Kalipula ko sa Zoom, C, World Environment Day. Uy, nag-quiz ata sila. Good job, guys. Okay? Nag-quiz po sila. Okay, tama po. Very good, Team Kalipulako. Ayan. Okay, very good, Team TikTok. Yes, okay. So, World Environment Day. Okay, pero lumalabas po din yung Earth Day. April po yon. Okay? Earth Day is April. Alright, World Health Day, April 90, April din, April. Bakit ano yung April 97 na linagay ko dyan? Alright, number 6, the United Nations declared the year 2005 as the A, International Year of Sustainable Development, B, International Year of Microcredit, C, International Year of Education, and D, International Year of Poverty Reduction. Nawindang ako nung tinignan ko to, guys, nung nakita ko yung tanong na to. So, syempre, nag-research ako. Ang dami pala, guys, kaya hindi ko nalinagay, okay? So, hula-hula na lang talaga to pag may lumabas na ganitong tanong, okay? Good luck. Kasi, halimbawa, sa year 2005, hindi lang isa yan, guys. Pwedeng 3, 5, ganon. Kaya, pag lumabas tong tanong na to, na ganitong klaseng tanong, humula na lang talaga kayo. Hi po, sabi hello. B, sabi nila doon. Okay. Nung unang nakita ko to, akala ko micro-edit. Sabi ko, ano yung micro-edit? Alright, okay. Alright, so the answer here is letter B. Okay, so International Year of Microcredit. Okay, so micro is maliit, konti, mali, small. Okay, and credit is utang. So ibig sabihin, ito yung year na, microcredit means, ito yung nagbibigay ng small loans. Okay, like pa 2,000 pesos, 5,000, kay yung mga ganon. Alright, now without giving, without handling collateral. Okay, that is microcredit. And linagay ko po yung source ko dito, yan. Yan, so kung gusto nyong basahin kung ano yung mga international years, hindi ko na ginawan kasi ang dami, guys. Sabi ko nga, kung 2005, pwedeng 5. International Year of Microcredit yan. Ang dami, ang dami. Okay? Alright. Number 7, what is the Filipino translation of sustainable development? Okay, A, makakalikas ang pag-unlad. B, tuloy-tuloy na pag-unlad. C, likas kayang pag-unlad. And D, pantay-pantay na kaunlaran. Okay. Ligwak. So, okay lang. At least, di ba? Alright. Ilagay niyo po yung number na sinasagot niyo, guys. Ilagay niyo po yung number, please, para alam ko kung naglalag po kayo or ako yung naglalag or naglalag tayong lahat. Yehey. Okay. So, sustainable. Ang hirap, no? Bakit ganon? Yung Pilipino talaga tayo na nahihirapan. Alright. Ma'am Aram, nakita kita. At least, natuto, di ba? Tama yun, di ba? Ano Parang, na ako kasi lungkot sa kabila. Lumipat lang ako. it's okay, Ma'am Aram. Okay. See, sabi nila doon. Okay, sustainable. Okay, something that we can sustain. All right. B or C. Sabi di ba? Ito na naman si Real. Ayaw magkamali. Okay, hindi pwede. Okay, isa lang. Mamili ka. Okay. So the answer here is letter. Okay. So syempre C. Kasi tuloy-tuloy na pag-unlod. Hindi rin naman. Okay. So C po yan. Both po na lang. Okay. So likas kayang pag-unlad. So ito yung pagtugon sa mga pangangailangan. Okay. So minsan tinatanong ito, yung sustain the needs of the people without sacrificing the future needs of the next generation. Chu. Lumalabas din po 'yan. Okay, sustainable development. All right. Ayan, nakapasok na. Nakita kita ang aga mo nakapasok, Ma'am Luz. Okay? Good job. Oh, absent si natatawa talaga.
Pag andyan si Sir Winson, mag-isa lang talaga niya. Pero pag wala siya, ang dami nyo. Loko-loko kayo ah. Number 8. Oh, okay. Ang dami nagkamali sa quiz nito. Which energy source is considered the largest modern renewable energy source worldwide, contributing the greatest share to global renewable electricity generation? Okay, so A, solar energy, B, wind energy, C, geothermal energy, and D, hydropower. Letter D. Mhm. Letter D. Kaya letter D kami dito sa Team Kalipulako. Paano naman yung, guys, ilagay nyo yung number dito sa Team TikTok. O, tingnan nyo, oh. Kanina umabot na tayo ng 50, bumagsak sa 10. Ngayon, umabot tayo ng 30, magpo-40, o bumagsak ko naman sa 14. Ay, nako talaga to. Okay. Tama. Naglalag po kasi coach, naglalag ka. Kaya kanina, umabot na siya ng nasa 65 ano, sa TikTok. Tapos nagulat ako, biglang bumaba ka po. Kasi naglag ka po kasi kanina. Ah, Biglang nag-blurred pa. hindi ba nagble-block yung screen? Kasi pag nagble-block yun, parang nasa-shadow ban siya. Alright, A sa O, di ba? Maraming nabudol sa letter A. Okay, kaya mag-quiz po kayo yung mga naka-enroll sa akin, guys. I-quiz nyo po yun, okay? Nagbibigay po ako ng quiz, di ba? Bago tayo mag-ano. Alright, so the answer there is hydropower. Okay, yan. Alright. So in fact, okay, in fact, yung solar energy is third pa yan dati. Okay, nung 2025 lang, ang una diyan is hydropower, tapos wind energy, tapos solar energy. Okay? Ang tinatanong po kasi dito is largest modern renewable energy source. Okay? Hindi po yung ano yung pinaka ano na renewable source ng energy. Kaya nagso-solar energy tayo. Okay? But as I have said, una talaga is hydropower, tapos wind, tapos solar energy. Noong 2025 lang, okay, na nalagpasan ng solar energy yung wind energy. Okay, so syempre naghanap ako ng resibo, andyan talaga siya. Okay, yan. Okay. Okay, it stands as kung maging subject ka, ma'am, ikaw ang pinakamahirap. Bakit? Loko-loko ka. Bakit ako yung pinakamahirap? Okay. It stands as the undisputed leader in hydropower production, boasting numerous colossal facilities. Oh, di ba guys? Di ba napag-aralan natin last Thursday yung colossal? Di ba? Sagot natin yan sa ano, sa tanong na monument, Ramon Magsaysay, o di ba? Colossal means large. Okay. Mahirap yung tanong or ano? Okay, so it stands as the undisputed leader in hydropower production, boasting numerous colossal facilities. Okay, US po ba yan or China? Ang hirap ng mga tanong. Ay, uy, ganito po talaga sa Soksay. Okay, yan. So, hayaan nyo nang mahirapan kayo dito. Di ba? At least may laban kayo sa actual. Di po ba? Yan. Baka malay natin habang tumatagal, parang TL, inahati-hatiin na rin yung ating ano, ang ating Soksay majorship kasi 'di ba ang dami nating ano, ang lawak ng scope natin. All right, very good kayo John. Mahirap kasi di pa kasi kami familiar. Yung Mm, coach, yung naghalo-halo na yung mga tanong, sagot, kagagaling ko lang ng summative sa Gen Ed. ah. Ngayon, hindi ko naman ano yung sagot mga tanong mo, coach. Halo-halo na. All right, Opo, mahirap kasi. katatapos lang kasi coach ng summative namin sa Gen Ed. Ngayon, Pero, question na napakalalim na naman. pero Nandito na naman to. Pero alam nyo guys, maganda rin yung ganito kasi actually kung ano yung naaaral nyo sa major, na-apply nyo din sa Gen Ed yan eh, di ba? Okay, like for example, tong colossal, o di ba? Nakita natin to sa ano. But anyway, alright, so sa Soksay kasi may trend and issue. Tama, okay? Marami po yan. 8 po ang Soksay. Alright, so the answer there is China. Okay? Nagfatig na yung utak, ma'am, pag nasobra na. Alright, so China po to, okay? Because
Yung Three Gorges Dam, ito yung largest dam in the world, okay? Three Gorges Dam, it's in China, okay? So, nagtrabaho ako dito, okay, sa city na to. My city is a sub-city, okay, nung Yichang. Yung Yichang city na yon, andun yung Three Gorges Dam. Okay, yun. So, sayang nga hindi pa kasi ako mahilig maglalabas nung andun ako. So, hindi ako nakapasyal doon. Dapat po namasyal ako, di ba? Para ipagmayabang ko naman dito. Ano, wala tuloy akong pagmayabang. Okay? Number 9, in measuring the Human Development Index, which data is used to measure educational attainment. A, school enrollment ratio. B, years of schooling. C, basic literacy rate. And D, completion rate. Okay, so i-memorize nyo itong Human Development Index, yung HDI is equals to HEI, okay? HEI, alright. Nawala na yung signal ni Ma'am Jack daw. Sabi ni Real, ngayon ko lang na-remember, sila pala na ang may largest dam, pero di ko sure na nag-effect daw ito sa'yo. Ano, what does it mean? Alright? What does it mean na nag-effect? Okay? So, ano yung sagot nyo po dito? Human Development Index, which data is used to measure educational attainment. Yan. Kasi di ba ang Years of schooling. ah? Parang na-encounter ko na ito na tanong. Years of Una, schooling coach, letter B. Marami nating best na pinag-usapan. Lagi kong binabanggit kahit nasa option yung HDI. Binabanggit ko yung tatlong ano niya. Alright? So, okay. So, yan. Okay. So, the answer there is years of schooling. Okay, tama. Letter B, years of schooling. Good job. Okay, so tingnan natin. Tingnan natin. Alright, so nagkamali sila dito sa okay lang po. Alright, so tingnan natin. Di ba ang HDI is yung ah lay pala, hindi lay, okay? So ito yung life expectancy, tapos E na education, tapos I na income. Okay, yan. So ang sinasabi niya dito sa mga sa indicators is for example, yung life expectancy, ano yung nag-indicate na na okay yung life expectancy. Okay, so ito long and healthy life, okay, or life expectancy at birth. Kaya ito namang education, okay, is expected years of schooling or mean years of schooling. Okay, kaya minsan pag nakita nyo mean years of schooling, yun na rin po yung sagot doon. Okay? Alright, and yung income is, ano yung best indicator niya? Yung GNI per capital. Okay, napag-usapan na rin po natin tong GNI, di ba, last time. Okay, memorize nyo na lang po yan. Alright. Number 10, what was the name of the district that rose on the north side of the Spanish settlement around 1590, becoming the home and trading center of Chinese traders? A, Intramuros, B, Binondo, C, Parian, and D, Ciudad. Letter C pa rin. Parian, sabi ni Ma'am All right, again, what was the name of the district that rose on the north side of the Spanish settlement around 1590, becoming the home and trading center of Chinese traders? A, Intramuros, B, Binondo, C, Parian, and D, Ciudad. Okay, so yung mga naghahanap sa akin ng mga Soksay majors usually naghahanap ng final coaching. Okay, so ba't pa kayo maghahanap ng final coaching, 'di ba? Kung yung 299 na program, andun na lahat, kasama na yung final coaching, di ba? Yan. Alright. Pero yung binondo dyan ang budol eh. Oo, tama. Yes. Sasabihin ko sana, no? Binondo yung budol. Ang galing ng pagkagawa ng tanong na to, no? Mga loko-loko sila. Alright. Alright, so the answer there is Parian. Okay, Parian, because Parian means marketplace. Alright? Parian. Alright, so let's see. Question po, Miss Karen. Yes, sige. I-ano nyo lang yung Ma'am Early. Sige, i-question nyo lang po. Okay? I-text nyo lang. Right. So, tignan. Clarification, Ma'am, Miss Karen. Kasi sa part ng Intramuros ako nag-graduate at yung Parian, actually siya yung yung ngayon kasi on the modern day, kainan na siya ngayon eh. Pero siya yung
kulungan. Siya yung nagsilbing kulungan nung panahon ng war. Oh. Kaya ang naging sagot ko diyan ay Binondo. Binondo yung sagot ko diyan eh. Pero nung ayun, makikita mo kasi yung correct answer eh. Ang nakalagay parian. Pero actually yung parian, mga ano siya, yung parang maliliit na cave. Pero hindi naman siya totally cave kasi meron lang siyang parang around mga 5 to 10 meters lang siya. Ganun lang siya na naka semicircle. Tapos ngayon Oh. kasi nasa parteng ano yan eh, nasa parte ng Moralia sa may Intramuros, hilera siya doon. Kulungan siya dati. Ngayon naging kainan na siya. Tapos yung parang pinakaloob ng pinakaparian, nandun yung mga kanyon. Tapos talaga makikita mo yung walled city siya, actually yun yung tawag sa kanya. Kaya parang nagkaroon ako ng confusion bakit siya naging parian. Yun Mhm. lang yung clarification ko doon or question ko doon. Okay, sige. So, I'll gonna research more on that, okay? Pero sa tanong na to is paryan as of now kasi dun yung nakalagay sa ating mga resources, okay? All right. But ito nga siya, yan. So ito yan. So ito yung paryan, yan. Kasi 'di ba nung pagdating nung si Miguel Lopez de Legazpi, 'di ba? Yan. So gusto niya na magkaroon ng ethnic segregation. Yan. So paryan, yan nga po yung sa mga Chinese settlers. Tapos syudad, ito yung sa, how do you call that? Of course, mga Spaniards yung mga tons. Kasi syudad as of until now, di ba, city yung ano natin. And then poblacion de naturales, dito naman yung mga Filipinos. Right? Okay, so I like salamat sa pag-input mo. Okay, so na-curious tuloy ako. So I'll gonna research on that and then I will post sa ating GC ha. Thank you. All right. So ito siya. Alright, so Parian District belong to, okay, so extramuros po ba yan or intramuros? Okay. Yun, so, nasabi mo tuloy kanina, no, na walled. Okay, so tingnan natin, alright? Alright, so Parian District belong to, okay, so red po ba yan? Guys, if may question kayo ha, especially dito sa Zoom, okay lang na i-ano nyo, i-voice message nyo para mas mabilis tayo. Right? Red pala, red, blue, red, blue. Okay. All right. Okay. So tingnan natin ha. Okay. So accordingly naman yan kasi nagulat nga ako nung sabi mo na intramuros. Okay? But the answer here is extramuros because accordingly, okay, yung syudad is nasa inside nung walled city. Okay? Which could really make sense kasi at that time, sino yung dapat andun sa wall, 'di ba? Mga Spanish, okay? But I'll gonna research on this, ha? All right. Okay. Number 11, in the 4th century BC, the Chinese in the fourth century BC, then Chinese na lang, wag na nating then. Chinese developed a weapon that revolutionized siege warfare. Okay? What weapon was this? A machine gun, B semi-automatic crossbow, C grenade, and D cannonball. Okay, ito talaga yung nung nagre-review kami, talagang binase na lang namin dito sa 4th century yung sagot. Okay? Kasi lahat po to, except yung machine gun, lahat po to is gawa ng Chinese. Okay, yan. Sila yung una. Okay, Chinese civilization, kumbaga. Alright. Again, in the 4th century BC, then Chinese developed a weapon that revolutionized siege warfare. What weapon was this? Machine gun? B. Semi-automatic crossbow. C. Grenade. And D. Cannonball. Ilagay niyo po yung number na sinasagot niyo para alam ko po kung ano. Humihina siguro, Ma'am Aram, sabi mo nga kanina, di ba, naglalag. Maybe because ang lakas kasi ng ulan dito. So, ganito talaga dito naglalag pag ano. Ay, humihina yung ano. Okay. All right, what is your answer here? Okay, so B. Sir Will, lagyan niyo po yung number. Okay, all right. So, tama. Okay, so semi-automatic crossbow. Okay, yan. So,
pag 4th century. Okay, maalala ko din, ang lumalabas dito is gunpowder. Sa 9th century CE naman to. Okay, Common Era. Okay, yan, or Anno Domini, tama? Alright, napag-aralan natin na magkaparehas yung Common Era at saka Anno Domini. Alright, in the year of our Lord. Okay, so lumalabas din po to sa major ship natin na yung gunpowder, yung 9th CE, 9th CE yung pagkatanong. Okay, Grenade, yes, sila din yung na gumawa nung Song Dynasty. Okay, so AD na to. Alright, and cannonball sa kanila na rin to. Ito yung 12th to 13th century naman yan. So yung machine gun, ang unang gumawa ng machine gun, okay, yung workable, okay, na machine gun ni si Hiram Maxim. Pero hindi naman, so far, hindi ko pa naman nakitang lumabas to. Pero hindi natin alam, okay? Kasi, di ba, kagaya nung March 2025, di ba, lumabas kung sino yung nag-invent nung electric bike, motorcycle, di ba? Yan, si Faraday, yan. Okay. Kaya huwag sayangin yung Alright, number 12, whose assassination provided Austria-Hungary the excuse to declare war against Serbia during World War I? A. Gavrilo Princip, B. Franz Ferdinand, C. Joseph Stalin, and D. Vladimir Lenin. Okay, so lumabas to nung November ba yan or March 2026? Okay. Letter? Letter B, coach. Yes, sabi nila dito sa ating Team Kalipulako. Okay. Lumabas pa to. Sabi ko, hindi na siguro palalabasin. Marami talaga mga questions na parang gas-gas na naiisipin mo, hindi lalabas. Tapos lalabas pa pala. Alright, okay. So the answer here is... Naglalag na naman ata. Alright, so the answer there is... Okay, letter B. Whose assassination? Sabi niya. So, sino yung pinatay? Sino yung na-assassinate? So, that is Franz Ferdinand. Sino yung nag-assassinate? Si Gavrilo Princip. Okay, yun lang po. Okay? Yan. Napag-aralan na natin to si Joseph Stalin tsaka si Vladimir Lenin. Okay. Si Vladimir Lenin, ito yung siya yung nag-lead ng Bolshevik, di ba? Yung Bolshevik Revolution. Alright? Okay. Alright, ito naman. Who was the wife of Franz Ferdinand? Okay, yung na-assassinate. Si Maria Teresa ba yan or si Sophie? Okay, so ito, sadly, ito yung kasama niya na namatay. Okay. Again, who was the wife of Franz Ferdinand? Maria Teresa po ba yan or si Sophie? Okay. All right. Good job. Good job. All right. Tama. Okay, akala ko walang katama dito kasi akala ko yung pangalan na Sophie ay modern name, no? Hindi pala. All right. So Sophia. So she was the Duchess of Hohenberg. Okay. So sadly, she died also with Franz Ferdinand. Yan. Kasi yung istorya niyan is hinulugan sila ng bomba, 'di ba? Tapos na-fail 'yon. 'Yon. So ang nasugatan doon yung isang soldier. Yan, so dinala yung soldier doon sa ospital. And then itong mag-asawa, si Franz Ferdinand tapos si Sophie, binisita yung soldier. 'Yon. So habang papunta sila doon, nawala talagang time ata na talaga nila na mamatay. Nawala sila. Yun, hindi nila mahanap yung Tapos, tawag doon, dahil sa maling pagliko nila, nakita nila ulit si Gavrilo Princip. O, di binaril na po sila. Okay. Alright. Number 13, he used ahimsa, okay, or non-violence in his fight against British rule in India. Okay, so A. Siddhartha Gautama, B. Mohandas Gandhi, C. Nelson Mandela, and D. Emperor Ashoka. Okay, number 13, he used ahimsa or non-violence in his fight against British rule in India. Okay, A. Siddhartha Okay. Gautama, B. Mohandas Gandhi, C. Nelson Mandela, and D. Emperor Ashoka. Ano po sagot ni Ma'am Ara? Letter B, coach. Mohandas Gandhi. Okay. B din. Saan mga nagtatype? B, 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 B. Good job. Okay. Alright. Okay, lagay niyo po yung number na sinasagot niyo. Okay. Alright. And the answer here is, okay, very good. Kasi, di ba,
ang ano nyo dyan, ang clue nyo dyan is India tapos British. Okay, yan. So Siddhartha, nga, India, pero hindi naman sa, again, it's not about against British noon. Okay, di ba yan? Si Nelson Mandela, lumalabas din po yung apartheid. Di ba? Yung racial segregation sa South Africa. Yan, si Nelson Mandela. Alright? Kilala din po siya sa non-violence. Lahat mo naman po sila kilala sa non-violence. Si Emperor Asoka, siya din po yung one of the earliest na nag-ano ng ahimsa. Okay? So, kasi itong si Emperor Asoka, during the Kalinga War, okay, inattack nila yung nanalo po sila. Yan, nanalo yung sina Emperor Asoka. Kaya lang, ang dami nilang napatay. So parang naano siya, parang nakonsensya daw siya nung nakita niya yung ginawa niya dun sa Kalinga War. Yan. So after that, naging righteous na siya. So from Chandasoka, na cruel Ashoka to Dharmasoka. Okay, the righteous Asoka. Okay, yan. So the answer there is Mohandas Gandhi. Okay, so lumalabas din po to, BQ13. Okay, so in 1930, Mahatma Gandhi led a 240-mile non-violent protest, okay, in Savatharmi Ashram to the coastal village of Dundee in Gujarat. This act of civil disobedience was a direct challenge to the British monopoly on the basic necessity of life. Okay, what is the name of this historic march? A, the Quit India March, B, the Salt Walk, C, the Non-Cooperation Walk, and D, the Ahimsa March. Okay, so ito yung one of the proofs na ahimsa talaga siya. So imbes na maging violent, okay, yung sagot niya dun sa sa nag-impose kasi yung Britain noon ng tax doon. Okay? Dito sa basic necessity na to. Yan. So, nagalit po sila. So, they did this one. Okay. So, ano pa yung sagot nyo dyan? Na BQ13. Okay? Ayan, nakapasok na sila. Okay. BQ13. Okay. Okay, tama po kayo dyan. Very good. So the answer here is, Team Kalipula ako sa Zoom. Very good din po kayo dyan. Okay, hindi ko pinalabas to sa quiz natin, pero alam nyo. Okay, yes. So the answer there is Salt Walk or Salt March. Okay, kasi ang sabi ni dito, ni Mohandas Gandhi, ang air at saka water ay necessity, basic necessity of life. At that time, nag-impose ng tax or monopoly ang Britain sa salt making. So, hindi pwede yung mga Indians na gumawa ng salt. Ganun. At so sabi ni ano ba yan? Ito din ay basic necessity namin yung salt, kanya. So nag-salt walk po sila. All right. May movie ata to. Ay, talaga ba? That would be nice. I think so. Deserve naman yung magkaroon ng movie. All right. Number 14, who was the greatest poet of the Middle Ages and author of Divine Comedy? Ay, gas-gas na gas-gas. A, Virgil, B, Homer, C, Dante Alighieri, and D, Plato or Plato. Okay, minsan linagay niya, blank authored the Divine Comedy. Yan, so baliktad lang naman to. Letter C. Okay. Ayan, so while while may mga nakapasok, yan, so nasa pre-board na po kami, free po 'yon. So if you want, mag-message lang po kayo sa blue app ko, okay, para makapasok kayo sa GC yan. And then yung mga naghahanap din po ng final coaching, okay, sa GenEd, okay, so wala man akong final coaching, but I have the first the next best thing or the best thing actually, okay? So meron pa akong how do you call that? Flashcards, okay, ng mga actual questions na lumabas ng 2025. Okay? So, swipeable po siya. Yan. So, wag ng final coaching. Yun na lang ang kunin nyo. Alright? But if wala kayong budget, puntahan nyo na lang po yung mga videos ko doon na sa YT natin. Doon yung mga actual. Yun din po yung mga yon, okay? Pero tsagain nyo lang na panoorin. Madami-dami po yon. Okay? Kasi nag-start yun ng June 2025,
November, September 2025, yan. Pero if meron pa kayong budget na bilhin yon, kaya andun na po yun, nakakompile po yun. Alright? So yes, so the answer here is very good. It is Dante Alighieri. Okay, yes. Okay. So ito, BQ14 tayo. Dante Alighieri's Divine Comedy is about the blank and is divided into three major sections, except which one? Okay, A, Paradiso, B, Inferno, C, Purgatorio, and D, Limbo. O, yung may mabilis na ano, si Blackheart, nag-limbo agad. Sure na yarn? Hula. Hula. Alright. Again, BQ14, Dante Alighieri's Divine Comedy is about the blank and is divided into three major sections, except which one? Okay, A, Paradiso, B, Inferno, C, Purgatorio, and D, Limbo. Okay, tapos nasagot Limbo, number 5. Okay. Ayan. Okay, don't worry yung mga hindi visible, yung ano, nakikita ko pa rin pag tumitingin ako sa phone ko. Okay, nababasa ko pa rin po kayo. Okay. All right. Limbo, limbo, limbo. All right. Okay, very good kayo dyan. And the answer there is limbo. Kasi yung limbo is one of the circles dun sa inferno. Okay, so tignan natin. Ito yung tatlo niya. Okay, divine comedy niya. Okay, ito yung inferno. Okay, so malamang impyerno. Okay, hell. Okay, yan. So doon sa hell daw is yung punishment. Kung ano yung punishment mo is equal doon sa sin mo. Okay, ganon. Alright, purgatorio. Alam naman natin yan. Purgatory. Ito yung alanganin ka pa, okay? Hindi ka masyado pa hindi ka pasado sa hell, hindi ka din pasado sa heaven. Okay, so nasa purgatory ka pa. So may time ka pa. Okay, 'di ba? Yung sa Catholic, we believe in this eh. Yan. All right, and paradiso of course, paradise. And this is the heaven. Okay, madali naman intindihin. Okay? All right, number 15. This treaty, signed by 48 nations on September 8, 1951, officially ended Japan's position as an imperial power, provided compensation to those who had suffered in Japan during World War II to a Second World War, and terminated the Allied post-war occupation of Japan. A, Penn Treaty Part, B, Treaty of Peace with Japan, C, Treaty of Hubertusburg, and the Treaty of Versailles. Okay, so napag-usapan natin before, di ba? Walang single treaty, okay, ang nag-end doon sa World War II, unlike sa World War I na isa lang, di ba? Yan. So depende po kung saan yan, sa Europe ba or Asia. Yan. At hindi naman siya blurred. Letter B. Letter B. Okay. Hala, totoo ba? Nakikita ba ng iba? Nakikita ba ng iba, guys? Blurred ba ako, guys? Guys, kindly, nag-blurred ba ako or... Kasi alam ko kasi pag nag-blurred ako kasi tinitingnan ko sa iPad. Blurred. Sorry. Ibig sabihin guys, mahina yung signal ko. Okay? Sa connection po ato namin may prob. Okay, hindi. Marami na kayong blurred. So, ibig sabihin sa akin nag-blurred. Okay. Alright. Don't worry guys, gamitin ko yung data ko na next time. Okay, pag ganito kalakas ulan. Ha? Alright. Okay, yan. So, ayusin ko yan. Alright. So, ang sagot po natin dyan ay... Alright. Yes, sa signal. Alright. So, tama. Alright. So, the answer there is... Alright. Before, mamaya kasi may makikita kayo dyan. Okay, so the answer there is letter B, Treaty of Peace with Japan. Okay, minsan hindi wala po yung Treaty of Peace with Japan. Ang sagot po niyan ay San Francisco. Okay, kasi San Francisco na signan. Okay, yan. So itong Treaty of Versailles, anong war to? Sige. Mag-practice tayo. Treaty of Versailles, ano to? Para ma-master nyo po to.
Sa Zoom, hindi naman, Miss Karen. O, kasi nakadiretso kasi. Yung sa ano ko siguro, sa phone ko. Okay? Alright. Treaty of Versailles. Treaty of Versailles. Okay. Treaty of Versailles. Kasi 'di ba sabi na nga natin dito, Treaty of Peace with Japan is dito naman sa World War II. So Treaty of Versailles is okay. All right, World War I. Okay, World War I po 'yon. Okay. Ano naman po? Kung sa Treaty of Peace with Japan is dito sa Asia nung World War II, ano naman po sa Europe? O, napag-aralan natin last time 'yon. Sige, pahirapan natin. Okay? World War II sa Europe. Okay. Doon yung ano, yung linitanya nila, sinulat nila doon kung ano yung dapat gawin ng Germany, ano yung bayaran nila. Okay, ganon. Nasabi nga nila na napaka-unfair at saka too harsh daw yung mga provisions doon. Okay. Ano po 'yon? Treaty of Versailles is yun na nga po yung World War I. Yun yung World War I. Oh. Okay, all right. So may tumama, may tumama. Okay, may nanalo. Okay. So the answer there is Potsdam. Very good. Okay. Potsdam, very very good. Okay naman. Ito namang Treaty of Hubertusburg. Ito naman yung sa ano sa between Prussia, okay, yung mga yon nung 7 Years War. Okay, yan. 'Di ba nagkaroon din tayo na naapektuhan din ang Pilipinas doon sa 7 Years War, 'di ba? Yung 'di ba pumunta yung Britain dito sa Pilipinas? Yan yung sabi nilang RAPE of Manila, 'di ba? Ayoko kung ano yung word na yun kasi baka maano tayo. 'Di ba? Yung pumunta yung Britain dito, they occupied Philippines for 2 years, 'di ba? Yun yung nag-RAPE of Manila, yung ginawa ng Britain noon at sinakop nila. And then after nito, dahil sa treaty na to, lumalabas din po kasi to, after yung treaty na to, ibinalik ng Spain ang ibinalik ng Britain ang Pilipinas sa Spain. So ano po 'yon? Ay, oo nga pala, sabi niya. Okay. Anong treaty po 'yon? Sige nga po. Yung binalik ang Pilipinas ng Britain doon sa Spain after 2 years of occupation. Wala? Wala? Okay, alright. So let's reveal na lang po, alright? So the answer there is Treaty of Paris. Okay, yan. Treaty of Paris or Nanking, alright? Aha. Iba naman yung Treaty of Nanking. Doon sa ano naman. Free po ba ang pre-board sa inyo? Pwede po ba din? Yes, free po. Okay? Ang iyong account kapag hindi na-end ang live. Warning, maaring ma-restrict ang iyong account sa 5 minuto kapag hindi na-end ang live. O, di ba? Kung ano nung ginagawa ng TikTok sa akin, hindi ako mahal. Alright, okay, yan. So, tama. Alright? So, that is Treaty of Paris. Kasi dalawa yung Treaty of Paris, di ba? Treaty of Paris nung 1763, tapos yung Treaty of Paris na nung yung US naman at saka America. Okay. Alright. Okay, stock knowledge tayo. Bilisan natin kasi baka ma-RR ako dito. Okay? Yan, Nanking. Alright. Or Nanjing. Tama. Okay? The Japanese Prime Minister who signed the San Francisco Peace Treaty on September 8, 1851 at the War Memorial Opera House in San Francisco, California. Hirohito po ba yan or si Yoshida? Okay. Alright. Napag-aralan na din po natin yung Treaty of Nanking or Treaty of Nanjing. Okay, yan. Pero sa China talaga, yung tawag doon sa place ngayon is Nanjing. Okay, but baka lost in translation noon yung Nanking. Alright. Okay, so yes, libre po ang pre-board natin. Pre-board hanggang sa final coaching, hanggang sa huling pabaon ko sa Janet at saka Prof. Ed. Libre po lahat yon. Okay, pero sa live lecture lang po yon. Hindi ako nagbibigay ng PDF. Okay, but yung mga naghahanap ng ano ng mga actual questions na lumabas, okay, meron ako 2025, yan, 199 lang. Prof. Ed at saka Gen Ed na po yon. Okay, year 2025 lumabas. Alright, so the answer there is tama. It is Yoshida. Okay, yon. So it was also the Japan Treaty
was also called San Francisco Treaty kasi sinainan doon sa Opera House sa San Francisco. Okay. Alright. Hula na lang. Gusto ko malaman. Okay, it's okay. It's okay. Alright? Okay? Alright, so very good. Yan, so yan po lang ang aking isi-share. Okay, kasi nagpapa-enroll pa ako sa Soksai. Okay, yan. So, maraming salamat po. Mag-message po kayo sa Blue App ko. Okay, and papapasukin ko po kayo sa GC para sa ating free. Kasi ito na yung last ko na nagpapa-free ako. Okay, yan. So, next term, may bayad na po lahat. Okay? Alright, so maraming salamat po and message lang po kayo sa Blue App for the free mock boards. Alright, bye-bye guys at baka ma-restrict tayo. Okay, thank you so much. Okay, number 16 tayo guys. Team Kalipulako, which period saw the invention of plastic? Tingnan nyo, gusto akong i-restrict ng TikTok. Loko-loko to. Sabi niya, and in 5 minutes now, sabi niya. A, Industrial Revolution. B, Hunter-Gatherer. C, Green Revolution. And D, Agricultural Revolution. Okay.